Alam nyo ba mga kababayan, nagkaroon ng rally. Nagkaroon ng rally, etong proclamation rally, etong PDP. Tapos mga kababayan, doon nila isinagawa yan sa may Laguna, Kalamba, sa may Kalamba, Laguna, noong Sabado, kahapon ata ito mga kababayan. Ano bang araw ngayon? Linggo. Ayan, kahapon. Tapos mga kababayan, di ba lagi nilang sinasabi, kapag kami mga proclamation rally sila, napakarami daw ng tao, hindi daw bayad, hindi daw hakot, at higit sa lahat, hindi daw po ginamitan ng AX or tupad. Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, kayo na ang humusga kung marami ba talagang tao. Kasi biruin nyo ang tingin ko dito sa mga may sombrerong ito, yung iba dito hinakot, di umano. Mga kababayan, kasi eto yung mga taga-suporta ni Kibulok, yung iba dito mga kababayan. Tapos ang iba dyan, kung titingnan nyo, sa covered court sila, nagsagawa ng kanilang proclamation rally, tapos hindi naman ganun kadami ang tao. Sabi nga ng iba, nilangaw pa daw eh. Unlike na compare dun sa proclamation rally mga kababayan ng alyansa, dun po sa may sa may Bulacan. Kung makikita nyo kung gaano kadami yung tao na pumunta doon. Partida, hindi po hinakot yon, hindi po binayaran yon. Eto mapapansin nyo mga kababayan na yung iba mga naandi dito. Ayan ang isinisigaw Kibuloy. Di ba mga taga-suporta to ni Kibulok mga kababayan, at yung iba dito mga hinakot lang na mga taga-suporta ni Kibulok, baka nga miyembro pa ng KOGC yung karamihan na nakaupo po dito. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan kung titingnan nyo, hindi naman talaga ganun kadami yung mga tao na umattend. Ang marami dito na pumunta, yung mga miyembro ata ng KOGC, kasi nga ang isinisigaw ng karamihan po dito si Kibulok. Kaya yung sinasabi ni Bato de la Rosa mga kababayan na marami daw ang nakaisa, marami daw ang pumunta at hindi daw mga bayad, madaming ang pupunta dyan. May mga makikiisa nga dyan. Kung mga taga KOGC na taga-suporta ni Kibulok na hinakot lang, di umano mga kababayan. So ngayon, pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi ni Bato de la Rosa, kasi masama daw po ang loob niya. Bakit mga kababayan? Eto, pakinggan po natin. Hindi ko nahahabaan yung aking pananalita. Basta ako, gusto ko lang talagang siguruhin natin. Alam nyo, kagaya sa nangyari ngayon, andyan yung ating mga kababayan kahit walang ayuda. Anong ibig sabihin yan? Isabay pa natin yung mga survey na nagsipaglabasan ngayon, na nakikita natin na lahat kami sa PDP Laban ay pasok sa survey. Yan ang totoong survey. Nakapasok ba sila? Ang alam ko mga kababayan, ang nakapasok lang etong si Bongo. Si Bongo tsaka itong sino ba yung isa? Si Willie Revilla may nakapasok mga kababayan. Pagkakaalam ko parang lumalabas din sa survey. And then mga kababayan, etong si Bato de la Rosa, nakaisa pero hindi naman sa mataas na survey mga kababayan. Nakapasok lang sila. Pero yung lahat ng PDP, parang ibang survey po ata yung nakita ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Kasi sa totoo lang, yung sinasabi niya nakapasok sa mga survey yung lahat ng PDP, parang isang malaking kalokohan naman yun. Kasi si Philip Salvador, hindi naman natin nakitang nakapasok. Si Kibuloy nga, mga kababayan, hindi naman natin nakitang nakapasok sa survey. Kaya isang malaking kalokohan yung sinasabi dito ni Bato. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Yan ang totoong survey. Kaming siyam sa PDP Laban ay pasok sa Magic 12. Talaga ba? Anong indicator? Anong explanation yan? Anong explanation? Bakit ganun? Yun ang sinasabi natin na protest vote ng mga taong nasasaktan, ng mga taong naiinis, at mga taong galit sa ginagawa ng kasalukuyan. Oo, pasok sila sa survey ng Diretso Inidoro. Oo, pasok nga sila, mga kababayan. Pasok sila sa survey ng Diretso Inidoro. Yan kapangyarihan. Yan mga tao niyan, tahimik lang yan. Pero pinapakita nila yung kanilang saloobin pagdating sa eleksyon. Kaya, I'm warning you, hold your breath, tighten your belt. Pagdating sa eleksyon, sasabihin ko sa inyo, magugulat na lang ang lahat. Na itong siyam na ito, Attorney Jimmy Bundok, yours truly, Mr. Tandaan nyo mga kababayan kapag ka nakapasok itong mga kumag na ito,
Ano mangyayari sa bansang Pilipinas? Kawawa ang bansang Pilipinas, kawawa ang bansang Pilipino. Bakit? Ang iisipin lang ng mga yan, interes ng mga kaalyado nila. At yan ay napatunayan na natin ng napakaraming beses nung pinag-uusapan yung issue nitong si Kibulok, mga kababayan, sa Senado. Biruin nyo pinaglaanan niya ng napakahabang panahon para lang sirain etong si PBBM dahil do sa PIDEA leaks nila. Tapos mga kababayan, kung makikita ninyo, nung nagsasalita etong si yung sumusopla kay Morales, yung si Picoy ata yun, mga kababayan, pinagsalita niya ba? Hindi. Bagkos, mga kababayan, ikinontempt niya. Tapos, nung malapit na, eto ibalik lang natin para maalala ng taong bayan. Tapos nung malapit ng masukol, etong si Kibulok, ano ginawa ng mga yan? Ni Bongo, ni Robby, ni Bato de la Rosa, pumunta sila dun sa KOGC and then dun sila nagsagawa, mga kababayan, ng kanilang hearing, mga kababayan, sa Senate, na naging dahilan para maalantana yung pagkakasukol kay Kibulok, mga kababayan. Tapos iginigit pa ng kampo nila na wala daw sa KOGC etong si Kibulok, pero doon nasa kote etong si Kibulok, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, pagtatanggol sa kanila mga kaalyado, ang gagaling ng mga to. Pero kapag ka-interes ng mamamayang Pilipino ang pinag-uusapan, mga kababayan, tahimik po yung mga yan at parang kasalanan pa ng mga kababayang Pilipino po natin na inabuso sila ni Kibulok, especially yung mga nagrereklamo laban po dito kay Kibulok. Kaya nga, mga kababayan, kapag ka nakapasok itong mga to na ang interest lamang kaya tumakbo, kaya napilitang tumakbo ay ipagtanggol si Sara Duterte, kawawa ang sambayan ng Pilipino. Ano po, wala na talagang hustisya para makamtan ng taong bayan yung panawagang hustisya patungkol sa paglustay or maanumalyang paglustay ng pera ng taong bayan. Kaya nga, wag nating hayaan na makapasok etong mga to na ang iniisip, interest ng China, ang iniisip, interest ng mga Duterte. Kasi yung pagkakasabi nila, nahaharangin nila, mga kababayan, ang impeachment ni Sara Duterte. Kanino bang interest yun? Sa mga Duterte. Di ba, mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin. Malasakit, Senator Bongo, JB Hinlo, Atty. Raul Lambino, yes. Congressman Rodante Marcolita, of course, ang ating pinakamamahal na si Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Sobrang mahal na mahal ni Bato de la Rosa si Kibulok, mga kababayan kaya ganun na lamang po katindi yung pagsuporta nila kay Kibulok. Kaya kahit nga may kaso si Kibulok, mga kababayan, pinatakbo po nila. Para nang sa ganun, pag nanalo nga naman si Kibulok, malaya siyang makakalabas sa bilangguan, mga kababayan, dahil nga kailangan niyang gampanan yung pagiging senador po niya at yung mga kaso niya, mga kababayan, laban po sa kanya ay hihina na lamang. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Si Atty. Vic Rodriguez at Philip Ipi Salvador. Magulat na lang kayo pagdating sa eleksyon. Itong lahat na ito ay nakakalusot. Ako, magulat ka. Magulat ka, tahimik lang ang mga Marcos loyalists. Tahimik lang yung mga pinklawan, pero pagdating ng eleksyon, baka magulat ka, hindi ka na nanalo, hindi ka na panalo. Kasi alam nyo, mga kababayan, bakit dapat hindi manalo si Bato de la Rosa? Para harapin niya yung susunod na hearing ng Quadco, mga kababayan. Para harapin niya yung investigasyon na isinasagawa ng Kamara patungkol po dun sa AJK. At dapat naman nga naharapin po niya yon. At hindi siya magtago sa saya ng Senado at sabihin niya na hindi siya pwedeng ipatawag hanggat senador po siya. Kaya nga, mga kababayan, dapat hindi na siya manalo dahil pag normal citizen siya, mga kababayan, mapapatind na siya. Hindi na siya makakapagtago sa saya ng Senado. Ano po, ipagpatuloy pa natin. I am not trying to be a prophet. I'm just trying to share with you yung aking nakikita habang ako yung umiikot sa buong Pilipinas. Nakikita ko talaga yung damdamin ng puso ng Pilipino. Na gusto nila talaga, sir, straight PDP laban kami. Yun lang yung nagsasalita. Pero yung iba tahimik. Ayaw magsalita. Pero sabi nila, makita na lang ninyo, sir, sa magiging resulta ng halalan. Tingnan ninyo kung anong kalalabasan yan. Kaya, sana tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Fight pa rin tayo, kumbate pa rin tayo!
Pag naalala ko talaga yung dalawang butas ng puncher. Yung sinabing authentic yung ebidensya, mga kababayan, dahil lamang sa dalawang butas nung puncher, hindi ko maiwasan na nasabihin dun sa mga magulang ko na bakit binoto nyo yan noong 2016? Bakit binoto nyo yan nung panahon na tumatakbong senador yan, mga kababayan? Alam nyo, kapag ka naiisip ko yung dalawang butas ng puncher, minsan tinatanong ko yung magulang ko, bakit binoto nyo yan nung tumatakbong senador yan? Kasi nung mga panahon naman na tumatakbo, mga kababayan, na itong si Bato de la Rosa, hindi pa po ako nakaregister as a voters, mga kababayan. Yung mga magulang ko lang ang bumoto dyan kasi nga napakaganda ng plataforma niya nung una eh. Nasusugpuin nga nila yung ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Pero 2025 na! May ipinagbabawal na bato pa rin. Di ba, mga kababayan? Tapos isisisi nila sa Marcos administration. Buti nga si PBBM, pagkaupo, ilang buwan pa lang, mga kababayan, nakita nyo naman na talagang napakarami na nasasabat at nahuhuli na halaga ng bilyon-bilyon pa nga, mga kababayan, yung nahuhuling halaga ng ipinagbabawal na bato na naging dahilan, mga kababayan, para maalantana yung ibang mga nagpapakalat, especially yung mga drug lord, na magnegosyo pa dito sa ating bansa. Pero kung sila yung nasa kapangyarihan na sinasabi nilang pupuksain nila ang ipinagbabawal na bato, may nangyari ba? 3 to 6 months may nangyari ba? Yan yung mga isang halimbawa ng pambubudol, mga kababayan, ng mga ito sa taong bayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nangyayari ngayon, di ba? Everyday makita mo sa social media, meron ng papalabas ng binablog na nila yung paggagamit nila ng shabu. Nakita ninyo? Ginagawa ng live sa Facebook yung paggagamit ng shabu. Ang masaklap nito, parang itong mga tao na ito, pakiramdam nila, ito na ang new normal. Normal lang nagagamit ka ng shabu. Normal lang na ipagmamayabong mo sa Senator Bato de la Rosa, di ba current senator ka pa ngayon? Senador ka pa ngayon. Hanggat hindi nagkakaroon ng eleksyon at ikaw ay nangangampanya at ikaw ay kasalukuyang pang senador, senador ka pa ngayon. Di sana lahat ng nakikita mo sa online na gumagamit ng ipinagbabawal na bato, sana pinakasuhan mo. Sana gumawa ka ng isang hakbang o paraan para mahuli yung mga yon at maiharap sa publiko. Kasi senador ka pa ngayon. Sa totoo lang, mga kababayan, hanggat hindi pa nagmamayo a 12, hanggat hindi pa nag-i-eleksyon, senador pa po siya ngayon. Pero anong ginagawa mo? Maaga pa lang nangangampanya ka na. Diba? Napakatrapo mo naman, boss. Napakaaga mo pa lang nangangampanya ka na. Diba? Kaya nga ayaw na ayaw ninyo na pag-usapan yung impeachment trial. Kasi nga, ang gusto mo, mangampanya na. Gusto mo agad bumalik sa kapangyarihan, wala ka pa naman nagagawa. Diba, mga kababayan? Senador pa siya ngayon. Dapat nga, kung nakikita niya yung mga ganyang klase ng bagay, since ang advocacy mo, ang plataforma mo, ipagpatuloy yung paglaban sa ipinagbabawal na bato, sana sinampulan mo. Yung mga nakikita mo na nagla-live pa online, na nakabidyo pa online na gumagamit ng ipinagbabawal na bato, tapos iharap mo sa publiko na nahuli mo na yung mga gumagamit online at nanghihikayat pa na gumamit ng ipinagbabawal na bato. Kasi senador ka pa rin hanggang ngayon, hanggat hindi nagmamayo a 12, senador ka pa, tandaan mo. Ipagpatuloy pa natin. Buong mundo na ikaw isang drug user. Bakit? Ano na nangyari sa utak ng ating mga kababayan? Hahayaan ba natin na magiging ganito na lang palagi? Hindi! Kaya tayo andito dahil nga sabi natin, ayusin natin ang ating bayan rally. Yan ang purpose sa rally na ito. Ang mahirap. Dumaan na kasi yung 6 na taon na naging senador ka, hindi mo naman natutukan o natuldukan yung ipinagbabawal na bato. Paano pa kami maniniwala sa'yo? Diba? Kasi biruin nyo yung 6 na taon, napakatagal na noon, Senator Bato, na nanatili ka dyan sa Senado. Hindi mo man lang napuksa o hindi mo man lang nabawasan ang bilang ng ipinagbabawal na bato. Bagkos nga, pagkatapos nung term ninyo, dun nabuhay uli yung mga nagninegosyo ng palihim nung panahon ninyo. Dahil nga, mga kababayan, ano ba yung kumakalat na balita? Ano ba yung sinasabi ni na Jamie Guban? Nung panahon kasi nila, tahimik lang silang gumagawa
ano po, etong anak ni Digong at etong asawa ni Sara, tahimik lang daw pong gumagawa at nagninegosyo kasama si Michael Yang na nagpapaikot ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Tapos yung mga matitinong pulis na nakadiskubre noon, ano ginawa nila? Diba? Sinampahan nila ng samut-saring kaso, yung iba pa nga nawala. Mga kababayan, and then yung iba binawian pa ng buhay dahil nga nadiskubre nila na etong sina Pulong, mga kababayan, sina Michael Yang na kaibigan ni Digong, sangkot po sa pagpapagilong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit after ng termino ni Duterte, bilyon-bilyong halaga yung nasasabat, mga kababayan, ay pinagbabawal na bato ng termino ni PBBM. Kasi nga, mga kababayan, kung nalinis nila yan nung panahon ni Duterte, nalinis nila yan sa panahon na senador na etong si Bato de la Rosa, sana wala ng droga ngayon. Di ba, mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin. Hirap dyan, yung ating mga anak, kabataan natin, wala tayong control sa kanila. Sila sige scan sa social media at nakikita nila itong mga adik na gumagamit ng Cebu na pinag-propose yung kanilang illegal activity. Anong isipin ng kabataan? Ay, normal lang pala. Ay, sikat ka pala. Kung gagamit ka ng Cebu, kikita ka pa dahil... Hindi nga ganito nga kasi, mga kababayan Di ba dapat nga ang ginawa niya, hinuli niya. Kasi may power siya, senador pa naman siya, mga kababayan. Dapat isinadjust niya doon sa ating mga law enforcer na baka pwede niyong hulihin na itong mga ito at iharap sa publiko yung mga yan para makita ng mga kabataan na ito yung mga nasa online Kita nyo, nahuli na ng pulis ng ating mga law enforcer. Huwag nating tularan yan kasi nahuli sila. Tingnan nyo ang nangyayari sa kanila sa mga gumagamit ng ganyan at nagyayabang pa online. Nahuhuli ng mga law enforcer, umiiyak, nagmamakaawa sa mga law enforcer, itinatanggi yung ginagawa nila. Dapat ginawa mo, Senator Bato, yan Diba? Kung gusto mong paniwalaan ka ng taong bayan, hindi puro reklamo ka dyan, dapat ginawa mo yung trabaho mo. Senador ka Dapat may power ka para mag-suggest, magbigay ng opinion mo sa ating mga law enforcer. Ba't hindi mo kausapin si General Marbil? Lalo na at naging PNP chief ka dati. Bakit hindi ka mag-suggest na sabihin mo na may mga nakita ka na gumagamit online, ipahuli mo? Diba? Tapos sabihin mo, ilabandra publicly para hindi pa marisa ng mga kabataan. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Kasi hanggang ngayon, senador pa rin si Bato de la Rosa. Hanggat hindi siya natatalo, hanggat hindi siya napapalitan, hanggat hindi nag-e-eleksyon, senador pa rin po siya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ginagawa mong content sa iyong vlog, yung paggagamit na siya po. Kawawa. Kawawa ang kabataan, kawawa ang Pilipinas. Kaya huwag nating hayaan ito. Alam nyo, itong line-up na siyam ng Pinipilaban, wala dito kahit isa gumagamit ng Cebu. I can assure you! Yeah. Ako'y magpapabitay kung mayroong isa dito na gumagamit ng Cebu o kahit anong klaseng drugs. Itong mga tao na ito, malinis talaga. I can assure you. Kaya tulungan natin ito sila dahil sila ay magiging team na tagapaglinis ng ating bayan. Tutulong sila sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Siguro mahaba na aking sinasabi. Marami pa kung gusto isumbong sa inyo. Pero sige na lang, next meeting natin, habaan natin aking pananalita. Kakanta na lang ako siguro. Alam nyo, si Atty. Jimmy Bundok, professional singer yan. Si Bato, iba na yan, mga kababayan. Kung titingnan nyo, masama daw ang loob ni Bato de la Rosa kasi nakikita daw niya na yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato naka-live pa or naka-video pa online. Pero mga kababayan, since nakita na niya yung mga tao na yun, ano ba yung ginawa nila? Kung matatandaan nyo nga, mga kababayan, di ba sa panahon ni Digong, may isang lalaki, mga kababayan, na talagang nag-live pa, naka-video pa online yung paggamit niya ng ipinagbabawal na bato, tapos nagyabang pa siya, mga kababayan, na hindi siya kayang hulihin ng mga law enforcer. Alam niya, kung hindi pa nga nagyabang yon, hindi mahuhuli yon, mga kababayan. Kaso nga lang, nagyabang yung tao na yon. Panahon ni Duterte yon, mga kababayan Tapos kung matatandaan ninyo, di ba may mga, tama nga naman, si Bato de la Rosa, may mga nakikita tayo online na gumagamit ng ipinagbabawal na bato, especially yung babae. Tapos yung mga lalaki, mga kababayan, na hinuli ng mga law enforcer. Kita nyo ba yung nangyari doon sa babae na gumagamit ng ipinagbabawal na bato? Halos lumuhod na
sa mga law enforcer at nagmamakaawa kasi nga hinuli sila eh. Kasi nga lantaran yung paggamit nila ng ipinagbabawal na bato na parang ang dating nang hihikayat po sila sa mga kabataan sa taong bayan. Eh kung nakikita pala ni Bato yan, sana gumawa siya ng aksyon kasi senador pa naman din po siya hanggang ngayon.